Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, pang-apat na battle review para sa titulo 2025 sa Pulo. At ito yung Nasha versus Ice. Sila yung unang-una sa bracket B. Di na ako magbibigay ng mahabang explanation pa sa matchup na to. Actually, second time ko pa lang ata ma-review to si Nasha, kung di ako nagkakamali. Si Ice naman, na-review na natin siya ng ilang beses sa mostly sa tournaments. Si Nasha, alam ko once ko lang siya napanood sa non-tournament ata. Hindi ko na matandaan. Pero yun, na-excite ako sa battle na to kasi nagustuhan ko nga yung performance ni Nasha nung na-review ko siya way back. Hindi ko alam kung kailan. Si Ice naman more on personals to eh. May pagkaakata yung atake nito. So yun lang. Di na ako magdi-deep dive ng malalim pa. Ito yung huling battle na re-review natin sa bracket B. Then after neto, proceed tayo sa Motus. Okay? Nasha vs Ice. Game. Natin! Tournament! Yo! Game. Muntik ma-cancel yung battle! Grabe sa una. Yung baril muntik di pumutok. Parang walang silbi yung pulbura, pero putang ina! Wala pa yung battle, may namumula na! Pulo game! Game! Kasi sabi niya kay Tus, kung hindi raw bakla yung Diyos, bakit hindi nagpapakita? Tol, pakitandaan na yung konsepto ng tao hindi applicable sa Diyos. Pero sadyang may mga bagay na alam kung di mo alam. Kaya ipapakita ko sa'yo yung pakiramdam kapag Diyos yung kaharap, pulo game! O ikaw yung masikat pero makakaranas ka ng spotlight. Ito'y Sansu laban kay Little Sunshine, pero mas malala pa sa flashlight na tinutok. Ganun ka-agresibo to eh. Tang ina neto ni Nasha eh. Alam mo yun, walang preno eh. Rarat-rat. Ito yung isa sa mga nagustuhan ko sa sa arsenals ni Nasha, yung delivery niya, kung paano niya ihatid yung mga yan, yung mga ganyang linya ng sunod-sunod. Sa eyesight kasi yung liwanag ni pulo game! Game! O ikaw yung masikat pero makakaranas ka ng spotlight. Ito'y Sansu laban kay Little Sunshine, pero mas malala pa sa flashlight na tinutok sa eyesight kasi yung liwanag ni Nasha pang godlike. Ikaw wala kang apoy, wala kang liwanag, kaya walang katiting na makikinig. Ako sa sobrang liwanag ng utak, paningin lang nagdidilim. Kasi imbes payapa na liwanag, yung liwanag ko ay karma. Kaya fuck a prayer, fuck enlightenment. Pinahamak ka ng mantra, pero pagtapos nito talaga naman na maghahanap ka ng liwanag. Lalapit ka sa luminous para humingi ng undercard na mashup. Wala kang upper hand sa lineup, sa underground wala lang. Ikaw yung maliit na yelo sa impyerno na malawak. Kaya yung paghahanap niya ng Diyos, anong connect sa battle namin? Yung Diyos at ako mismo, anong saysay sa angle? Yung hinahatid kong punto, di naman ganong malalim. Kasi yung makita ang Diyos at manalo sa akin ay parehas imposible na mangyari. Pero kung yayabangan mo ako ng views mo sa Pulo, tol, wala rin. Bakit? Pag pinapanood ka ba namin na dadagdagan kami ng apoy sa battle, puro kakornihan at kabadingan na nga lang sinasabi. Kung di, puro kakornihan at kabadingan na nga lang sinasabi.
Puro kakornihan at kabadingan ng alak sinasabi. Fuck. Kung common knowledge ang battle rap, di ka tatangkilikin ng marami. Sa kakornihan talagang best in performance. Kahit walang invested sa joke niya, ikaw yung tamod ni Joey De Leon sa dumudugong puwet ni Pepsi Paloma. Ang basic ng storya, kada battle ay same shit ang obra. Mas corny ka pa sa nagpakamatay pagkatapos mas corny ka pa sa Mas corny ka pa sa nagpakamatay pagkatapos makipag-break up sa nobya. Kaya para sa inyong views, kung corny at wala namang tira. Sa bagay, walang skincare sa utak, kaya pambobo mga nagagawa mong linya. At ang katotohanan naman, kung corny at wala namang tira. Sa bagay, walang skincare sa utak, kaya pambobo mga nagagawa mong linya. At ang katotohanan na mag-a-agree lahat sa liga, ay marami kang views pero wala kang bilang. Ay, wala ba? Pakinggan natin, ay! Tang ina, hindi nakatulong yung 2 beses niyang choke, man. Yun yung nagmatter. Yun yung nagmatter sa round 1 ni Nasha. Maganda na umpisa. Kita niyo naman yung mga komento di ba? Ang ganda ng delivery, ang ganda yung aggression. Andun na tayo Pero hindi nakatulong yung pagkakaroon ni Nasha ng choke sa gitna at sa bandang dulo. Mahirap nang bawiin yun. Pag doon ka nag-choke sa gitna at sa dulo, mahirap nang bawiin yun. Pwede pa kung doon ka sa bandang unahan nag-choke, pwede pa yun. Tas malinis mo maitatawid, pwede pa maibawi yun. Pero gitna at dulo, sa tingin ko, malaking factor talaga yun. Okay, so Ice, tignan natin kung paano niya ibabawi yung sarili niya. Pero I think, isang malinis na performance lang, bibigay natin kay Ice to. Shoutout kay Nasha, supposedly sa kanya na yon. Ang ganda nung aggression, ang ganda nung delivery. Nakita niyo naman, 'di ba? Pero wala Choke is a choke. Tournament, choke is a choke. It does matters talaga. Sayang. Nagustuhan ko pa naman yung atake, yung approach ni Nasha. Pero hindi siya naging consistent, hindi niya na maintain. Sayang. Woo! Tangina, naghahanap daw ako ng Panginoon. Bakit ako maghahanap? Ako na yon. Nasha, bakla na naman. So sige, ako na yung Becky. Pwes kukulangin tong Crayola sa kulay ng LGBT. Woo! Rebat pa lang. Siya si Nasha! Ang demonyo ng battle rap. Kaya dapat siya katakutan. Gato siya mag-delivery. Para sinasapitan. Yung boses sa lakihan. Para kayo ikilabutan. Ganon kasi pag demonyo, dapat galit-galitan. Woo! Ginagaya tono ni Batas. Para tunog malakas. Ginagaya si Batas. Baliw-baliwan ni Aklas. Ganyan na ganyan ang style ni Ungas. Gayang-gaya si Batas. Gayang-gaya yung accent. Nagpapakademonyo tapos sumusunod sa commandments. Nonsense! Kasi naman ang bara niya, demonyo ako, demonyo ako, demonyo ako. Masyado papansin. Demonyo ka pala Guard, may baliw. Demonyo? Laging tinatawag yung sarili na demonyo para magbigay ng takot. Yung pinaka-demonyo mong ginawa, mamahid ng kulangot. Tapos demonyo ng battle rap, hindi yan totoo. Kaabanggit mo sa demonyo, nagpakita sa'yo. Kaya naging demonyo kasi di nagbabalik ng sabon. Kaumay! Ang tunay na demonyo, hindi naguhugas kamay. Naging demonyo! Kasi laging talunan. O asan doon ng kasamaan. Iba yung tinatalo ng kabutihan sa hindi pinagbubutihan. Panay choke at nawawala sa laban. Hindi ka demonyo, ligaw na kaluluwa ka lamang. Oo, ligaw na kaluluwang di alam paroroonan.
Estilo niyan isabit ang pangalan sa mga may katayuan. Itong sumasanib sa iba't ibang katauhan, ngayon matatauhan. Kasi linya niyang binitawan, kahit ilang dekada pa ako mag-take ng usok, di ako magkakalang cancer. Parang Alaric Yuson. Alaric Yuson? Ganito? Ang kinis mo naman, ano skincare mo? Mahalin tulad ka kay Arik, malaking insulto. Bumubuhat tayo ng liga, ikaw binubuhat ng agrupo. O bakit? Yung kamiyembro niyo Batman, naaaning. Itong sanay magpabuhat, gusto nang mag-uprising. Galing din! Ano ba ang iyong na-take? Hindi ka demonyo, ikaw ay naghahalusinate. Kasi sabi niya, tenga ko'y ring ng kalaban, mali ka ng dinakdakan. Ibig sabihin nun, may cover court ka sa tenga. Tapos sinundan niya pa ng, shots ko'y mayat-maya, parang walang makainuman. Walang makainuman, bakit hindi ka nagdala? Tang-ina mo na siya, problema na, binabars mo pa. Puro patungkulan sa sarili, ang pinagsasabi. Ito resulta ng batang hindi nagawang ipagmalaki. O di kalab ng mama mo. Kaya nga gusto mo maging demonyo. Dahil may tampo sa Panginoon. Di ka rin tatanggapin sa impyerno, di ka nagbabalik ng sabon. Kaya tangina mo na siya. Puro papuri lang sa sarili, ginagawa mo, brother. Eh kanina patapos yung compliment battle. Tapos puro selfie bars. Sandata niya sa battle para lang makasurvive. Dami kong nasilip na angle. 0.5. Kaya sa kaka-selfie bars, in-expose mo na. Kaya paano mo pa yan masasagip? Nasa kaka-selfie mo, ako yung demonyong nahagip. Kaya na siya. Sigurado ng patay. Doon sa litrato may demonyo, kaya delikado ang lagay. Kaya Mr. Demonyo ng battle rap. Na yung stilo hindi nakasentro. Sa kalaban hindi diretso. Kaya hindi nakakapatay sa enkwentro. Bago matapos yung rounds ko, meron lang ibibisto. Kung gusto mabihag yung kadwelo, hindi nagpapakilala ang demonyo. Tay, pangalawang bat, pahinga natin. Okay. Puta. Tangina, pinanood ko lang yun. Ice. Round 1. 8-7 in favor of Ice. Yun lang. Yung linis lang ng performance doon nagkatalo. Hindi ko masyadong natripan kung paano niya binatel si Nasha. 'Di ba? About dun sa yung demonyo ako, Diyos, sa sumusunod sa commandments. Sa tingin ko meron pang mas okay na atake or mas okay na approach para i-battle si Nasha. So sa tingin ko lang naman. So technical, sa bargain ko ba napanood si Ice? Doon ko ata siya napanood eh. So may pagkaakata at saka yun nga, technicals talaga to si Ice. Pero isa rin sa mga problema para sa akin ni Ice is yung mga references at angle niya. Sa tingin ko kulang si Ice sa kung paano maglatag ng creativity sa lines sa mga rounds niya. Yung props tsaka yung mga costume okay yan, pero sa tingin ko yung content doon nagkakaroon ng gap eh. Kasi yung ibang mga battles o yung ibang MCs kaya nila maglatag ng creative approach sa iba't ibang estilo. Si Ice kasi more on technical siya, tapos yung mga references at angle pa na nakikita niya sa isang laban malalalim pa at hindi pa ganun ka-epektibo. So sa round 1 linis ng performance na lang yung tinignan ko, and I think Ice yun. So 8-7. Round 2, check natin. Ako si Nasha. Nag-stop ako ng high school kasi kapos sa pera. Tapos siya si Ice. Magna cum laude at isang guru sa eskwela. Pero teka, sa mga sulat mo, ano ba yung ginagawa mong tema? Ba't may diploma yung tinta pero balbal yung mga letra? Tapos sinabihan mong pokpok yung ate ni Lennox.
Binastos mo si Matina, Anthony Matustol, masyado kang imbento. Puro tite yung bunganga ang bastos ng nalalaman. Yan na ba resulta ng ilang taon mong pag-aaral? Tapos mandadamay siya ng kasintahan. Yun eh. Kapatid, Yun yung gusto kong sa inyo, ibigay sa inyo na mensahe. Mabigat yung mga lines na naririnig natin kay Nasha. Kay Ice naman, flat. 'Di ba? Yung kay Nasha, may impact yung bawat bitaw. Yung kay Ice naman, flat. So, yun yung gusto kong makita nyo dito sa battle na to. Sa round 1, may stutters lang talaga, may chokes lang talaga si Nasha, kaya binigay natin kay Ice yun. In tournament yung battle na to, and kailangan natin maging stricto sa performance talaga. And yun, kay Ice, malinis, kahit paano, at yun, malinis yung naitawid yun, even hindi ganun ka-impactful at hindi ganun kabibigat yung mga lines na nabuo niya against Nasha. Binigay ko pa rin sa kanya yun dahil nga malinis yung naging performance niya. Kay Ice, kay Nasha kasi twice siya nang wala eh. So yung ano talaga, yung momentum talaga hindi niya totally nabawi. Pero ito sana magtuloy-tuloy to kasi ito umpisa pa lang maganda na agad yung nagiging approach ni Nasha dito, tsaka nagiging maganda agad yung impact. Mabigat yung ano niya, yung pinupunto niya dito. So game. ng ilang taon mong pag-aaral, tapos mandadamay siya ng kasintahan. Kapatid o kapamilya, ganyan pag walang responsibilidad sa kalidad ng lirisismo nitong liga, habang ako, sa sobrang lakas ng bars at mga linya, lumaylay lang ng onti sa performance, masasabihan agad humina. Yan ang obligasyon ko para maging titulado. Kailangan perpekto yung sukat, yung sulat magarbo, habang ikaw, puro kabastusan. Ako puyat sa kakaisip ng bago. Ngayon sabihin nyo sa akin kung sino sa amin mas tudog edukado. Ito'y purong lirisismo at rap, no cap, makakaranas ka ng bitch lap. Sa lakas ng impact, katawan mapapasit up, tas yung spine niya magzizigzag. Magmumukha siyang chicha pag binuksan ko na yung ribs niya, tas kukunin ko yung puso parang lit match. Yung ulo naka-zigzag, suffocated, naka-lean back. Ayan, lupit nun. Kahit ako, nuggets Yung yun. spine niya magzizigzag. Magmumukha siyang chicha pag binuksan ko na yung ribs niya, tas kukunin ko yung puso parang lit match. Yung ulo naka-zip bag, suffocated, naka-lean back. Yung ulo naka-zip bag, suffocated, naka-lean back. Tas ako yung barbero na magbibigay ng clean cut. Maalala mo nung first time mo mag-dex na... Ganda nun. Yung ulo naka-zip bag, suffocated, naka-lean back. Tas ako yung barbero na magbibigay ng clean cut. Maalala mo nung first time mo mag-dex up ng big duck sa meetup. Kasi magkakalikid ako sa lalamunan pero thick blood. Di nagagana yung boses, masasayang yung letra ng ballpen. Pero sa bagay, sanay ka namang walang kwenta yung boses. Kasi puro mga whack na wordplay, whack na concept. Spit mo walang buhay kahit punong-puno ka sa bunganga ng sperm cell. Kaya pagtapos nito, yung diploma pwede mo na itapon. Ako magaling magluwa ng salita, ikaw natuto kang sumubo ng maayos. Ako na di edukado, tinta ko may gapos, hirap makaraos. Pero di mo kaya magsulat ng ganto kahit anong kurso pa matapos. Tangina mo. Tanginang bigat. Doon pa lang sa kukunin ko yung puso parang late match. Bam. Solid yun, tol. Ayun yun. Ayun yung hinahanap kong Nasha. And kung naitawid ni Nasha, kung naitawid lang ni Nasha yung round 1 niya ng ganun kalinis katulad sa round 2, puta. Feeling ko may iwanan din ni Nasha yung round 1 ni Ice 'Di ba? Mas ramdam kasi natin yung bigat ng linya ni Nasha sa ganung performance Unlike kay Ice, pansin nyo yung round 1 niya flat. Kasi kung paano niya i-deliver yung mga lines niya, monotone monotonous siya para sa akin. So, yung kay Nasha iba. Although, ang bilis niya mag-spit, pero hindi siya hindi siya nagiging dragging Kasi 'di ba yung iba sa bilis nila mag-deliver, hindi mo ma-feel yung bawat punto. Yung kay Nasha iba, mabilis siya nag-spit pero kapag dumating yung punchline, mararamdaman mo yung bigat. 'Di ba? So ganun yung difference nila in terms of performance. Kitang-kita na lamang sa aggression si Nasha, and sa tingin ko sa bigat din ng mga punto at mensahe, sa tingin ko lumalamang din si Nasha doon. So yun, Nasha yung round 2
better round compare sa round 1 niya, and I think ito rin yung magiging team, round to beat, no? Mas malakas tong round 2 ni Nasha compare sa round 1 ni Ice. So kailangan mabawi ni Ice yung round 2 para maging dikit tayo sa round 3. Pero tingnan natin, if ever naman hindi mapantayan ni Ice yung round 2 ni Nasha, puta, ibibigay natin ng klaro sa kanya yan. Pahinga natin. Grabe, Pulo! Hiniyawan niyo yung bobo? Yung sinabi mo, pwede mong sabihin dito. Oh, tatanggalin ko lamang loob. Oh, tapos kayo naman, grabe yung tiliwan. Kala mo kung sinong nakakutob. Bobo. Ito si Nasha. Galing to sa tribo ng Creo. At ayon kay Zek, sila daw ay satanic na grupo. Tama? Nung dumating yung Creo sa Pulo, doon tayo nasabihan ng mabaho. Kasi kayo yung grupong hindi nagsosilian ng sabon at tabo. Gago. Oo, grupo na nagsusulutan. Di ba sinulot mo yung kapatid ni Batman? Aminin. Dumikit sa Batman para magnakaw ng puso. Ang galing mo doon, Robin. Kasi kung kaibigan mo si Batman, hindi mo yung jojowain. Pagkakaibigan nyo ni Batman, nilagay mo sa alanganin. Alam mo magiging angle sa kanya yon, pero lahat kaya mong hamakin. Kaibigan mo ba talaga si Batman o merong ka lang hangarin? Okay. Kasi galit sa'yo buong Creo. Oo, buong pangkat. Lumabas pagkapusi mo nung pinatulan mo si Kat. Pusikat. Anong Catherine Shelo? Gusto mo ba talaga makita ng demonyo? Sa round 3, threesome tayo! Galit sa'yo buong Creo! Posibleng di mo yun alam. Nung laban yun ni 5, buong rounds ka sinumbatan. Binigyan ka ng 5 ng grado. Meron na kasi kayong labuan. How ironic. Pansin nyo guys yung tono ng delivery ni Nasha, ni Ice. First, second, third line, fourth line, pare-pares, di ba? So, monotonous. So, I think doon nagkakaroon talaga ng difference sa delivery. Na nanggaling pa kay 5, na wala kang naiambag sa Creo, maski 5. Tapos, lakas mo pa raw makipag-data, kahit wala ka ng pang-data. Bars! Ano? Ang lakas ng yung loob? Gunbars ka ng gunbars, tapos wala kang pang-load? Pura! Tangina mo! Ito ba? Nung laban yun ni Ulit. kahit wala ka ng tapos, lakas mo pa raw makipag-data, kahit wala ka ng pang-data. Wordplay! Ano? Ang lakas ng yung loob? Gunbars ka ng gunbars, tapos wala kang pang-load? Pura! Tangina mo! Ito ba? Oh, ayan, maganda yon yung wordplay na data, tapos data, tapos gun bars, walang pang load na pang kasa, tsaka load na ano, 'di ba? Ang daming ano nun. So maganda 'yon, magandang wordplay yung magkasunod na 'yon. Okay, nakakuha si Ice ng ano doon, ng puntos doon. Yeah. Nung laban yun ni Uno, alam ko na offend yan. Sinabihan ba naman na marami kang gigs pero hindi pinupuntahan? Aminado yung kaibigang hindi siya sinusuportahan. Yung kaibigan mong si Uno, hindi mo number 1 fan. Yung mga Creo, kasama sa titulo, di mo pa ba natunugan? Sumali lahat sila para ikay pagtulungan. Kasi, tingin sa likod mo, dami mo na Nasha. Yung likod mo, ang dami ng taga. Kabaliktaran ka ng demonyo, ikaw yung binabalakan ng masama. Kasi binabackstab at tinitira ka patalikod.
Bagay lang yun sa Nasha, total yung pangalan mo, pang bold. Kaya hindi ka demonyo, Nasha. Nasha, mabait ka. Kasi kahit pinaplastic ka ng preyo, iniintindi mo sila. Nasha, di ka demonyo. Nasha, mabait ka. Na kahit binabash na yung preyo, pinagtatanggol mo pa. Kaya, yung problema, hindi niya hinahayaang lumala. Hindi ka demonyo, Nasha. Hindi ka nagtatanim ng masama. Kaya, nung sinabi mo, basta kreyo, demonyo, yan ay malaking kasinungalingan. Malaking ebidensya dyan yung leader nyong si Batman na mayroong mental health issue. May mental health issue. Real talk pa. Nagpapalamon sa problema. Tapos yung nagpapalamon sa problema. Yung deep-rook nyo nag-choke sa finals nung nakita na si Enigma. Yung 5 na 0 nung kinompronta na ng mantra. Tapos yung kaibigan mong si Uno sa salawal na ilipa. Bumal! Sa salawal na ihipa! Kaya paano mo papatunayan na basta kreyo, demonyo kung meron kayong kinatatakutan? Kaya ikaw, Nasha! Magnanakaw ka rin sa dayuhan. Hindi nyo pansin, puro taglis siya sa laban. Sige, patuloy mo lang gamitin. Patuloy mo lang gamitin na itong gumagamit ng pang-foreign, pero ako pa rin yung for training. Time! Tayo, Maliban, pakinggan natin. Okay. Tangina. Nakahabol si Ice, pucha. Ang ganda nung bawi niya dito. Kasasabi ko lang kanina na yung round 2 ni Nasha mas malakas sa pinakitang round 1 ni Ice. Pero ang ginawa ni Ice dito, pucha, pinatunayan niya sa atin na mali tayo, mali ako sa mga sinasabi ko. Ayun. 'Di ba? Gitna ng rounds, pucha, kumana si Ice ng isang magandang wordplay. 'Di ba? Nagustuhan 'yon. Ako nagustuhan ko rin 'yon. Tapos after nun, hindi yung gun bars na walang pan-load, putang lupit nun, tol. 'Di ba? Ang angas lang nun. Okay, slow start man si Ice kasi kung ano yung komento ko sa round 1, ayun yung pinakita niya dito sa round 2 na monotonous yung pag-spit niya ng first, second, third line and fourth line papunta sa punchline. Monotonous Men, kung mapapanood man ni Ice to, sa tingin ko, yun. Mag-stick ako dun sa komento ko na nag-ano talaga, para sa akin, monotonous talaga yung 4-bar set niya. 'Di ba? Kung paano niya i-deliver yung 1, 2, 3 hanggang 4 pare-parehas 'di ba? Slow start, ganun yung delivery sa first half, pero pagdating ng gitna, dumating yung wordplay na magkasunod. Para sa akin, putya, ang lakas nun, ang ganda ng impact nun. Umangat bigla yung performance niya na galing sa baba. 'Di ba? From 0 to 100 yung jump 'Di ba? Kasi hindi nga siya nakakuha ng momentum sa first half. Pero after nun, hindi na pinakawalan ni Ice yung momentum. After nun, second half onwards, nagtuloy-tuloy pa rin yung pagkuha niya ng mga punchlines. Pero still, nandun pa rin yung monotonous niya. Yung ibang mga 4-bar set niya, monotonous na, flat. Pero may ibang 4-bar set siya na may punchline na tumatagos. Yun yung hinahanap ko. Gets nyo? Okay, slow start si Ice. Tangin ng humabol Humabol, guys, humabol. Yung round 2, depende siya. Pwede nating ibigay kay Nasha yung round 2, pwede nating ibigay kay Ice yung round 2. Depende kung paano natin bibigyan ng hatol yun. Medyo nahirapan ako kasi powerful ng round 2 ni Nasha. Sobrang powerful nun. Pero hindi rin natin pwedeng i-disregard yung power din ng round 2 ni Ice. Kasi naging dikit. Humabol talaga, dumikit siya talaga. Okay. Round 1, binigay natin kay Ice ng malinaw. Kasi nga sa mga stutters, sa mga slip-ups ni Nasha na hindi nakatulong. Sa round 2, sabi ko, yun yung round 2 beat ni Nasha.
'Di ba? Pero ang ginawa ni Ice, sumabol siya, dumikit siya. Itatabla ko yung round 2 guys sa score na 9 points. Sa tingin ko deserve naman ng dalawang to yung ganong scoring. Kasi sobrang humabol talaga si Ice doon. Dumikit talaga as in. So, yun. Depende na lang kung paano i-judge to ng mga live judges natin. 'Di ba? Pero sa tingin ko yung round 2, itatabla ko yun. Naging nahabol ni Ice yung performance ni Nasha at talaga, pumantay siya doon. At hindi ko matimbang kung sino yung lumalamang doon sa round na yun. Kaya, para maging fair guys, itatabla ko yun sa 9 points. Gets? So, yun. 17 to 16. Tama ba? Tama ba? 8-7 sa round 1. Tapos, round 2. Round 2 is 9 and 9. So, 16 to 15. Tama ba? Ano bang score ko? Ano na ako, pucha. Ano ba? Nalilito na ako. 8-7 pala yung round 1, no? 17 to 16 pala, sorry. So, 17 to 16 in favor of Ice. Up by 1 point lang naman si Ice. May round 3 pa. So, crucial. Pakinggan natin. Round 3 ni Nasha. Kaibigan ko daw si Batman kasi... Tayo Yeah, mo game. pakinggan natin. Kaibigan ko daw si Batman kasi yung kapatid niya gusto kong jawain. Tol, kumakagat lang ako sa pain. Talungin mo ko sino una nagkagusto sa amin. Round 3 game! Focus! Mati magsikat oh. Yo, round 3 game! Game! Masama, game! Gago. Pinahiya, no? Tanga, nakakaya yun. Tinuro pa yung babae. Fuck shit. Game. Last year pa lang, sinasabi mo nang ikaw mag-champion ngayon. Respeto sa confidence at dedikasyon, pero di basta ganun. Nare-realize mo ba na sobrang daming mas gutom sa'yo? Pagod, puyat, sulat, halos di na makausap para magkampiyon habang nandyan si Ice. Ang lakas ng delusyon. Kahit parang fashionista kasi nag-i-improve lang yung suot, pero di porket natuto magdamit yung Tangina, nag-i-improve lang yung suot. Ice. Ang lakas ng delusyon. Kahit parang fashionista kasi nag-i-improve lang yung suot, pero di porket natuto magdamit yung unggoy may senyales na ng ebolusyon. Kaya kung enough na sa'yo na may costume ka pa, bitch, medyo support habang kami. Ang dala lang namin yung fucking flesh and bones, yung gesture pose, yung penat notes. Ang gentle role is to kill them all till we fucking reach the goal. Ikaw mas matagal ka pa mag-pick ng clothes kesa mag-stitch ng thoughts. Aray! Tangina mo. Kasi ang baduy ng tunog, isang patawan na bugtong. Na-imbento yata yung salitang inside joke nung pinutok ka sa loob. Tangina mo. Tangina. Inside joke. Shit. Na-imbento yata yung salitang inside joke nung pinutok ka sa loob. Tangina mo. Fuck you, motherfucker! Let's go data. Tangina, solid nun. Okay na? Na-imbento yata yung salitang inside joke nung pinutok ka sa loob. Komedyanteng di hubog, yung style mo ang bulok. Ilang taon na sa pulo pero walang tumatak na linyang malutong abang ako. Sa sobrang hapdi ng salita, yung tolerance mo will slowly decrease. Babalik yung sakit till it fucks you logically, parang chronic disease. Pag ako nagsulat, lahat ng wakat corny delete. Ikaw pag Tangina. nagsulat, parang brain dead na comedy king, auto-dismiss. Brain dead comedy king. Fuck! Auto-dismiss! Paglabas ng long fucking Fuck. revolver sa ring, may magaganap. May magkiklik sa likod ng ulo. Parang snap back up, may malalaglag. Sa first round di nalalagpas. Aaminin mo na body bag ka kasi sanay ka namang naglaladlad. Di ka para sa battle rap, Tangina. mag-pageant ka na lang. Ang Di ka lakas. para sa battle rap, mag-pageant ka na lang.
Di ka para sa battle rap, mag-pageant ka na lang. Uuwi tong umiiyak habang hinuhubad yung costume sa daan. Ako sa semis, finals, ikaw sa pageant ka na lang. In other words, magkaiba tayo ng stage na masasampahan. Yeah. Bangan! Bitch, I'll walk on water pag yung ice ginawang tapakan. Magko-costume ka ng body bag, magko-costume ka ng trash. Pero kung tingin nyo tapos na ako sa costume, may susunod pang mas! Kasi ang inaabangan yung rematch namin, hindi yung kagaya mong wak. Putang ina, hindi na naman Tang ina mo. Na siya. Puking ina mo. Damn. Grabe yung sunod-sunod na clips, tol. Fuck. Tangina, wala ako masabi, men. Pakinggan mo na si Ice. Pakinggan mo natin si Ice. Crucial yung round 3, guys, eh. Crucial yung round 3. Labang si Ice sa puntos. Lamang si Ice sa round. So, itong round 3, putyag, ito yung pinakamalakas na round ni Nasha. Crucial. So, let's see. Ano yung ipapakita ni Ice dito? Namin, hindi yung kagaya mong wak. Putang ina, hindi na naman direkta. Paano ko aaw? Bigla pang umiyaw. Tang ina mo, pwede yun sa'yo ibitaw. Pwede ka rin kanino? Pwede ba yun? Pantitulo? Ito, isa pa. Pinupuna tayo sa costume. Oh, nagko-costume. Baduy ba talaga? Eh, gusto ko lang naman sabihin na ako na bahala magtuloy, Tito, makakapagpahinga ka na. Gago. Anong laban nung sinasabi niyang paghugot ng lamang loob kung marunong ako magbayad ng utang na loob? Basag buraw mo, tanga. Game! Game! Catherine, trauma? Nagagawag ka ng jowa. Oo nga eh. Mas malakas pa yung tinawon ng girlfriend mo kaysa sa akin. Game. Ano, Catherine? Threesome na? Sa sobra kong demonyo, di mo to kakayaning damhin. Ako, yung shota, yung tinuturing mong anghel, kakantutin. Gago. Ako yung demonyo ngayong magtatanggal ng birhen. Game? Ano kaya to? Ano kaya to? Utang Ako yung ina. demonyong hindi natatabla ng sunlight. Sa bahay nila Batman, ako yung magdadala ng Dark Knight. Papasukin ko, pupuntahan ko yung kapatid ni Batman. Pupuntahan ko yan. Pupuntahan ko kapatid ni Batman. At yun yung jowa mo. Kusa akong pinapasok sa kwarto. Parehas naming gusto. Kaya walang sasayangin segundo. Walang tirang pang support. In fairness, ang galing ni Kat. Ang dami kong kalmot. Total anghel siya. Siya yung inibabaw ko, Repa. Tapos ako yung demonyong nasa ilalim, parang logo ng Hinebra. Uy, nice. Sex! Nice, nice. Gusto niya pang ulitin. Yung kapatid mo naging paniki. Gusto kasi nga nabitin. Kaya, tubig lang. Ang tubig. Ayun, thank you po. Juice yan. Kasi, masyado na bang brutal yung aking binuga? Eh sinasabi ko lang naman yung nasa isip din nila. Kasi di ba si Luminous, tropa mo din yun? Eh bakit pag may sad post yung girlfriend mo, siya rin laman ng comment section? Uy, uy, uy. Uy, uy. Siya laman ng comment section! Kaya ako sa'yo, babantayan ko ang aking partner. Gago. Marami pa naman silang mga abangir. Siyempre sa round 3 para manalo, meron akong ibibisto. Alam nyo ba kung bakit? Bakit? Si Tito, mas close siya kay Batman. Parehas lang naman kayong baguhan, pero si Batman yung pinagtuunan.
Kasi yung jowa mo pinagnanasaan ni Tito siya. Ay, gago! Gago! Ano nalagay? Ako yung Gago. gulo, pero ako yung gumabay. Wait lang, meron pa. Tutang ina. Gidi. Nagpapalakas siya sa kuya. Huwag ka papasapaw. Si Tito at si Shernan mukha nang magbayaw. Tignan mo. Alam kong mingiti ka lang pero ramdam mo yung lungkot. Sabi niya kanina, may aatinan pa silang family feud. Gusto no, kanina kuya, tas ngayon buong pamilya? Gago. Tingnan mo, di ka ba nagtataka? Si Batman kinuhang artista. Kahit hindi artistahin. Kahit hindi artistahin. Kinuha kahit hindi artistahin. Yung girlfriend mong si Catherine kasama rin dapat sa taping. Si Tito talaga para-paraan para lang makashooting. Oo! Yung jowa mo gusto ni Tito Shernan. At alam yun ni Batman. Binertray ka ng kaibigan kasi tanga-tangahan. Di mo ba napanood yung palabas? Samahan ng makasalanan. Woo! Promotion. Tanga. Samahan ng makasalanan. Kaya naman, oo, nagawa yun ni Batman. Kasi palamunin ka lang niya. Tapos sa pag-aaral, tumigil siya. So future mo ka saan na mapupunta. Inasa mo lahat sa bahala na si Batman, bahala ka mag-isa. Kasi, pag may labas sila ng girlfriend niya, sikat lagi yung may sagot. Pag usapang commute, biglang mag-mute. Total! Bigla siyang mag-mute. Tapos, kaya nga hindi na kayo okay. Kasi hindi mo sinusuportahan sa mga business niyang bouquet. Oo. Nagtitinda Gago. gumagawa ng artificial flower yung girlfriend niya. Tapos ikaw, puro ka pasarap. Pag ako dumilig doon, di na siya magbebenta ng bulaklak. Kaya dito ka na sa akin, Kat. Mukha lang akong bad boy, pero di ako salbahe. Di mo na mararanasang mag-commute. Sa akin ka na magpapamasahe. Dito lang basta paandar, meron tayong kotse. Kaya huwag ka magtiis sa hindi tapos na lalaki. Dito ka sa nagpapaaral at magna cum laude. Woo! Magna cum laude, kung usapang itsura, wala ka ring sinabi. Tatalunin ka ng gwapo kahit walang bigote. Kasi, kinawawa mo girlfriend mo. Pinahirapan mo ng todo. Tinuturing mong anghel, dinala mo sa impyerno. Kaya sa buhay niya, ako na magtotono. Nakatapat mo, Juan Carlos. Ibang klase itong demonyo. Juan Carlos. Ang demonyong gagabay sa iyo, pabalik sa langit. Dadalhin ko siya sa langit abang ika'y tinataboy. Ako'y magpapakabait na at ikaw ay itataboy o magpapakabait at puputulin yung sungay na parang Hellboy. Kaya, sa mga hindi nakagets ang skema, nabinitawan ko, masyado bang mababaw? April maa-upload tong video, sa Diyos ako nang ibabaw. Kasi pagsapit ng April, demonyo makikita nyo sa mahal na araw. Ay. Tang ina mo. Gumanda yung battle sa rounds 2 and 3. Akala ko, akala ko matamlay na battle lang to sa... Kasi yung round 1 nila matamlay Tapos yung round 1 pa ni Nasha, may choke pa. Tapos yung round 1 ni Ice, flat pa. So sabi ko, baka walkthrough na lang. Ganun na yung naging mindset ko. Pero grabe yung tapatan sa rounds 2 and 3. Tang ina, ang ganda nung... Gumanda yung battle. Fuck. Gumanda yung battle, puta. Okay. Di ko alam kung paano to, pero... Hindi, ang ganda talaga nung rounds 2 and 3. Tangina, dikit na naman yung battle na to, panigurado. Okay, sige.
Nakakuha na tayo ng konting ano. Kailangan ko lang muna i-absorb eh. Okay. Okay, sige. Round 3, ibigay natin kay Nasha sa score na 10-9. So, round 1, Ice, 8-7 in favor of Ice. Round 2, tie. Round 3, Nasha, 10-9. Okay, so round 1, recap lang tayo. Round 1, nagkaroon ng choke si Nasha twice. At hindi yun nakatulong sa ganitong klaseng tournament. Si Ice, even flat yung round 1 niya. All, from start hanggang dulo, flat. Sa tingin ko, lamang pa rin si Ice sa performance, sa linis ng performance. Kaya binigay ko yun sa kanya ng malinaw. Round 2, yun yung, sabi ko nga, yun yung round 2 beat ni Nasha. Even yung round 1 ni Ice, hindi naging, hindi naging enough para pumantay din sa round 2 ni Nasha. Pero ang naging bawi ni Ice naman, best, 'di ba? Best round so far doon sa sa tapatan na 'yon. So sa tingin ko na pantayan ni Ice yung round 2 ni Nasha. Kaya tinabla ko 'yon. Sa bandang dulo kasi kumana yung mga punchlines ni Ice eh. Sa bandang dulo from I think from middle hanggang matapos yung round, doon nagkaroon ng siksik na mga wordplay, siksik na mga punto. Kaya para sa akin nahabol ni Ice yung performance ni Nasha. So tinabla ko yun sa 9 points. Round 3, strongest round ni Nasha, men. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo yung mga narinig nating punchlines doon, kundi dikit. At yun, strongest round ni Nasha yun. Tapos iba-ibang angulo pa. 'Di ba? May angulo dito, may angulo dito, may angulo. Basta kalat yung punchlines ni Nasha. Sa round 3 ni Ice, don't get me wrong, guys. Nagustuhan ko kung paano niya in-stretch yung isang angulo. Yung about dun sa Batman, Tito Shernan, Kat, ba yung girlfriend daw. Di ko alam kung girlfriend talaga so daw lang muna. So girlfriend daw ni Nasha, na kapatid ni Batman. Tapos kung paano in-stretch ni Ice yun, nagustuhan ko naman kasi nabigyan niya ng iba't ibang kwento eh. 'Di ba? Ang ganda ng pagkakatahi ng kwento. Even hindi natin sure kung totoo 'yon, pero the way he delivered those angle, those story, yung imagery kasi nabubuo eh. So nagustuhan ko 'yon. 'Di ba? Yung kaya daw ginawang artista ni Tito Shernan si Batman kahit hindi artistahin yung mukha kasi kasi may gusto daw si Tito Shernan doon kay Kat na girlfriend ni Nasha. Diba, maganda yung pagkakatahi eh. Pero yun din yung naging dahilan kung bakit binigay ko rin kay Nasha yung round 3. So ano yung naging reason? Sabi ko kanina, nagustuhan ko kung paano na-stretch ni Ice yung isang angulo. At doon din magfo-fall yung weakness. Nag-focus si Ice sa isang angulo. Doon lang, I think doon lang kasi kung titignan mo yung structure din ng sulat ni Ice sa round 3, creative rin talaga Creative rin. Pero yun nga, umikot isang angulo, nag-branch out lang talaga siya. Kaya mas naging effective. Yung rebuttals, okay yun. Pero itong battle na to, dikit to. Either way ulit, katulad nung na-review nating Tech Beat tsaka Uno Mas, either way siya. Pero sa tingin ko, makukuha ni Nasha yung round 3. So, ayun. Yun yung, that's my explanation sa all 3 rounds. So, round 1 Ice, round 2 tie, then round 3 Nasha. So, tignan natin kung ano yung magiging score. So, 8, 9, and 9. 25 points for Ice. Kay Nasha naman, meron siyang 7, meron siyang 9. Tama? Meron siyang 7, meron 9, tapos 10. So, that's 26. 26 to 25 in favor of Nasha. Pero compare round, tabla siya. Round 1 Ice, 2 tie, then round 3 Nasha. Ang hirap mag-explain pero sana naintindihan nyo. Overall score, 26 to 25. 1 point lang Nasha. Tignan natin. Pero either way, kung panalo si Ice dito, magigets ko rin. Sobrang, either way siya. Dikit. Battle League 19.
Showing na yan. David Nicao, yun. Killions, laban, Boulevard kay Madam Erlyn Shaw at ang boto ng Morado advancing sa susunod 3-2. na laban. 5-0 Uy, 5-0. Hindi siya 3-2. para kay Nasha. Tangina, 5-0 na siya. Akala ko magiging 3-2 pa yon. Okay. Shoutout ko lang kay Tito Shernan. Salamat sa pagtuloy ng battle. Grabe yung Ayun na, shoutout sa lahat ng pulo. Salamat kay Tito Shernan. Siyempre, shoutout sa Vision Rap Battle League. May battle tomorrow, no? Solid yung Nasha na yun. And also, shoutout sa pulo, no? And, kita-kits ulit. Judges. Yo, default, isa ako sa mga bumoto kay Nasha. Bali, round 1, binigay ko yun kay Ice kasi obvious yung choke ni choke. Nasha. Tsaka parang yun yung weakest rounds nila. Yes. Round 1. Round 2, tingin ko yun yung strongest round ni Nasha. Parang nagustuhan ko yung angle niya patungkol sa magna cum laude ni Ice. Yes. Although naging malakas si Ice ng round 2 pero parang yung first half niya, yun yung pinakamalakas. Tapos yung second half parang Baliktad medyo kami. nalaylayan ako kasi siguro extended din yung time niya. So, Okay. kailangan siya count kasi tournament siya. Okay, So round gets. 3, ganun din, mas lumakas si Nasha. Same lang pala, same lang sa round 2 niya. Sobrang detalyado ng mga rounds niya. So binigay ko yun sa kanya. Ang ganda ng mga angle na napili din niya. Si Ice naman, ganun din, mas lumakas nung round 3. Pero yun nga, siguro pinagbasihan ko na lang din yung time limit. Mas mahaba nga yung kay Ice, kaya mas marami siyang masasabi. Pero kay Nasha, sobrang siksik yun. So all 1, Ice 2 and 3 kay Nasha. Okay. Judge. Yo, ang buo ng 85 Gs. Binoto ko si Nasha kasi kawawa si Batman. Yan, siya kay Batman. Pero round 1, binigay ko yung kay Ice. Kita naman sa performance. In round 3, binigay ko yung kay Nasha. Ang hirap sa atin nun, pero siguro sa 3, naging overtime lang tong si Ice. At mas naging pulido yung binitawan doon ni Nasha. Mas naging solid, mas masakit. Lalo yung round 2, doon ako na-satisfy ka. 2-1, para kay Nasha, props pa rin kay Ice. Judge. Nasha versus Ice. Binoto ko si Nasha. Round 1, nag-matter yung Choke. every round nag-exceed si Ice sa expectations. Kasi ang expectations ko, si Nasha, punchline after punchline. Kay Ice, nakalaban ko na si Ice, nakakanood din ako na ibang battles. Medyo matagal yung paglanding ng punchline. Pero every round ni Ice, nami-meet niya expectation. Round 1, nabigay ko sa kanya kasi bukod sa na-meet niya expectations, nag-matter yung stutter ni Nasha. Round 2, binigay ko kay Nasha. Obvious, kita yung lakas ni Nasha sa round 2. Even though pumapalo sa expectations si Ice, hindi kasi lakas ang round 1 niya. Round 3 naman, sobrang lakas naman. Mas malakas pa yung round 3 ni Nasha kaysa sa round 2 niya. Ganun din kay Ice. Tama. Napahaba yung round ni Ice. Tapos yun nga, medyo tumatagal yung landing ng punchline. Kaya naging landing. Kay Nasha, na-enjoy namin parang every moment may highlights. Yes. So, kung di lang naging dragging yung round 3 ni Ice, pwedeng sa kanya yung battle. Round 1 Ice, 2 and 3 kay Nasha. Okay. Yo, si Prof, ang boto ko Nasha. Yung round 1 medyo nakangapa sila doon kaya mas nag-choke din doon si Nasha. So kung usapang linis is binigay ko yung round 1 kay Ice. Tapos yung round 2 ito na yung parang nakapanan nila yung momentum nila tapos doon na rin dumatas yung strongest point ni Nasha. So 2 binigay ko kay Nasha. Although entertaining talaga si Ice. Kaso nga lang, no round 3, doon naman lumabas yung pinakamalakas na ginawa ni Nasha. Okay. So, pa-elevate si Nasha, tapos medyo gitna lang si Ice banda doon. Pero entertaining siya, props. Bale, yung boto is 2-1 kay Nasha. Huling judge. Yo, Andros, Creo, Limitless, Dominions, ML13. Binoto ko si Nasha. Siguro kung per round siya, para sa akin magiging tabla siya. Tabla kaya. Binasi ko na lang sa buong laban. Tangina, sobrang dikit. Ako matagal akong nakapag-decide eh. Actually, kung maging malinis sana yung performance ni
Nasha siguro medyo malinaw na lamang siya ng kaunti. Pero dahil nga sa ibang slip-ups niya, ayun, dumidikit. Tapos ang ganda rin ng concept kasi ni Ice. Hindi Nice. pwedeng baliwalain. Totoo. Ang naging problema lang, ang lakas ng round 3 ni Nasha. Ang lakas niya tinapos yung laban. Tapos si Ice, although maganda rin yung concept niya doon, masakit din yun eh. Talagang iintay din siya ni Nasha, kaso medyo naging dragging siya dahil sa mahaba. Tapos medyo matagal lumandin yung punchline. Unlike kay Nasha na nung nakuha niya yung momentum niya, talagang suntok na ng suntok. Tama. Tapos, pero props din sa ang galing din ni Ice, binabasag yung momentum ni Nasha. Mga rebuttals. Pwede mo ibanot kay Kento, pwede. Ang galing niya, ang ganda ng niya, ng comfortable siya sa stage. Pero para sa akin, titulo to, siguro mas natripan ko ng konting-konti lang si Nasha. Congrats sa pareho. Yun. Okay, so ayun lang, no? Yung 1 binigay nila kay Ice, malinaw, pero yung 2 and 3 binigay nila kay Nasha. Ako naman 1 Ice, round 2 tie, tas round 3 Nasha. Overall tabla, pero sa scoring I think yun, na-explain ko naman na sa inyo. So yun, ang ganda ng battle, pucha. Akala ko magiging dikit siya na 3-2, pero nagulat ako na 5-0 siya. Pero either way yung battle, kung si Ice yung panalo dito sa 5-0 na score, mag-agree rin ako, katulad nung kay Tekbit tsaka Unomas, diba? So yun, puta, ito ata yung pinakamagandang titulo na na-review ko, diba? Ito, feeling ko ito bracket B pa lang, bracket B tayo guys, meron pang bracket A na punong-puno, meron dong Tuz, may Hespero doon, may Grim, diba? Maganda tong battle, maganda tong titulo na to. Okay, so yun, excited na ako kasi may 3 battle pa tayo nare-reviewin sa bracket A. So 7 battles lang pala yung mare-review natin sa Elims kasi wala yung isa. Yung kay Critical ata yung wala versus Abel. Yun natin wala eh. Tignan natin. Pero sobrang na-excite ako sa tournament na to kasi feeling ko best of the best yung magtatapat eh sa second round. Kita-kits tayo sa next round ng next bracket pala, bracket A. Pero before yon, magbumotos muna tayo. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.